Sabi nga nila, hindi lahat ng kabutihan ay nagtatapos sa pasasalamat. Minsan, ang simpleng pagtulong sa isang taong nangangailangan ay siya pa palang maglalagay sa iyo sa panganib. Magandang araw at maligayang pagdating sa Incan Secrets. Ako po si Miss Regine at ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking ang akala'y simpleng pagtulong lamang hanggang sa nalaman niyang may mga taong handang pumatay para mabawi ang batang kanyang iniligtas. Simulan na po natin. Hi Miss Regine, itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. 32 taong gulang na ako. Single at nagtatrabaho bilang sales representative ng isang pharmaceutical company. Dahil sa trabaho ko, halos araw-araw akong nasa iba't ibang ospital, klinika at mall para makipagkita sa mga kliyente. Kaya sanay na akong umuwi ng gabi at mag-isa. Hindi ako mayaman, pero sapat ang kinikita ko para masuportahan ang sarili ko at ang nanay kong nasa probinsya. Simula nang mamatay si Papa 5 taon nang nakalipas, ako na ang naging sandali ng pamilya. Kaya hanggat kaya kong magtrabaho, hindi ako nagrereklamo. Nung araw na nangyari ang lahat, akala kong magiging ordinaryo lamang ang buong araw ko. Kakatapos ko lang makipag-meeting sa isang doktor. Bandang 6:00 ng gabi. Bago umuwi, naisipan kong dumaan muna sa isang malaking mall para kumain ng hapunan. Pagod na pagod ako, kaya dumiretso ako sa food court. Habang kumakain, napansin kong may isang batang babae, mga 5 taong gulang lang siguro. Nakatayo siya sa may gilid. Paulit-ulit siyang lumilingon sa iba't ibang direksyon. Parang may hinahanap. Nung una inisip kong baka naghihintay lamang ng magulang. Pero lumipas ang 10 minuto, naroon pa rin siya. Mag-isa. Wala pa rin lumalapit. Napansin kong namumula na ang kanyang mga mata. At maya-maya, tahimik na siyang umiyak. Hindi ko matiis. Lumapit ako. Hello? Agad siyang napatingin sa akin. Nasaan ang mommy mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, mas lalo lamang siyang napaiyak. Lumuhod ako para magpantay kami ng tingin. Huwag kang matakot. Anong pangalan mo? Sophie. Okay, Sophie. Nawawala ba si mommy mo? Tumango siya, kaya napabuntong hininga ako. Halika, hanapin natin siya. Hinawakan ko ang maliit niyang kamay at sabay kaming naglakad papunta sa information desk ng mall. Hindi ko alam na sa sandaling hinawakan ko ang kamay ng batang yon, may 2 pares ng mata na pala ang tahimik na nakamasid sa amin mula sa kabilang palapag. Lumuhod ako sa harap ng bata. Pinunasan ko ang mga luha ng patuloy na bumabagsak. Oh, huwag ka nang umiyak. Huwag kang matakot. Hanapin natin ang mommy mo. Pero sa halip na tumango, mas lalo siyang napahigpit sa pagkakahawak sa manggas ng polo ko. Halos nanginginig ang maliit ng katawan, parang nilalamig o mas tamang sabihin, parang sobrang takot na takot. Kuya, isama mo nilang po ako. Napangiti ako ng bahagya. Hindi pwede. Baka hinahanap ka na ng mommy mo eh. Umiling siya. Huwag na po natin siyang hanapin. Ha? Bakit naman? Bigla siyang lumingon sa likuran namin. Parang may tinitingnan. Pagkatapos, mabilis siyang yumakap sa akin. Napansin kong nanginginig ang boses niya. Please po, uwi na lang po tayo. Kahit saan po, gusto ko lang po dito. Unti-unti akong kinabahan. Hindi normal ang reaksyon ng batang ito. Akala ko nung una naliligaw lang siya. Pero ngayon, pakiramdam ko may mas malalim na dahilan kung bakit ayaw niyang hanapin ang nanay niya. Hinawakan ko ng marahan ang kanyang balikat. Sophie, tingnan mo ako ha. Dahan-dahan siyang tumingala. Namumugto ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Hindi ka pwedeng umuwi sa akin.
Baka nag-aalala ng mommy mo. Malay mo, umiyak na rin siya habang hinahanap ka, di ba? Hindi. Hindi niya na po ako hahanapin. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi siya sumagot. Sa halip, mas lalo lamang siyang napaiyak. Paulit-ulit ang sinasabi. Please po, isama mo na lang po ako, please. Napabuntong hininga ako. Bilang isang matanda, hindi ko pwedeng basta iuwi ang batang hindi ko kilala. Baka ako pang mapagkamalang kidnapper. Kaya ngumiti ako sa kanya. Saglit lang ha. Pupunta lamang tayo ng information desk. Ia-anunsyo nila ang pangalan mo. Kapag narinig yun ng mommy mo, siguradong pupuntahan niya tayo. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag! Halos mapasigaw siya. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag mo pong sabihin ang pangalan ko. Napatingin sa amin ng ilang taong dumaraan. Lalo kong nagtaka. Sophie, bakit? May problema ba? Huminga siya ng malalim. Tumingin ulit sa paligid pagtapos ay bumulong. Kapag nalaman po nilang nandito ako, mahahanap po nila ako. Sino? Hindi siya sumagot. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Halos maputol ang daliri ko sa higpit niyon. Sa sandaling yon, may dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang naglakad sa may tapat ng information desk. Hindi sila lumapit pero hindi rin sila umaalis. Isa sa kanila ang tila palihim na nakatingin sa amin. Napansin ko rin nang makita sila ni Sophie, bigla siyang nagtago sa likuran ko. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang takot. At doon ko naisip, hindi naliligaw ang batang to. May tinatakasan siya. Hindi ko na hinintay na makalapit ang dalawang lalaki. May kakaiba sa paraan ng pagtitig nila. Hindi yun ang tingin ng isang taong nag-aalala sa nawawalang bata. Parang may hinahanap silang pag-aari. At nang mapansin kong lalo pang nanginginig si Sophie, hindi na ako nagdalawang isip. Halika. Mahigpit kong hinawakan ng maliit niyang kamay. Mabilis kaming naglakad palayo. Huwag kang lilingon ha. Tumango siya at habang naglalakad kami, napansin kong parang sumusunod ang dalawang lalaki. Hindi ko alam kung paranoia lang ba yun pero ayokong isugal ang kaligtasan ng bata. Pumasok kami sa isang clothing store. Nagkunwari akong tumitingin ng mga polo. Pagkatapos, dahan-dahan kong isinama si Sophie sa pinakadulong fitting area. Tahimik ang lugar, walang ibang tao. Isinara ko ang kurtina. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Sophie, safe na tayo rito ha. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang mga lalaking yun? Hindi niya napigilan ang sariling mapahagulhol. Halos hindi siya makahinga sa kakaiyak. Ayoko. Hinayaan ko muna siyang umiyak. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti siyang kumalma. Huminga siya ng malalim pagkatapos mahinang nagsalita. Hindi po ako naligaw. Tinakas ko po ang sarili ko. Ano? May mga bad guys po. Sila po yung naghanap sa akin. Sino sila? Hindi ko po alam ang pangalan nila pero lagi po silang pumupunta ng bahay. May dala po silang pera. Lagi po silang nakikipag-usap kay mommy. Ano namang pinag-uusapan nila? Marami po kaming utang. Sabi ni mommy wala na raw po kaming makakain. Kaya ibibigay niya raw po ako. Nanigas ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Pakiramdam ko mali ang narinig ko. Sophie, anong ibig mong sabihin? Ibibenta niya po ako. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko matanggap na ang isang ina ibibenta ang sariling anak. Narinig ko po silang nag-uusap kagabi. Sabi ng lalaki malaki daw po ang mababayad nila kapag maayos po ako. Umiyak po ako noon. Narinig ko po si mommy. Tulog po ako noon. Sabi niya po, pasensya na daw po pero wala na pong ibang paraan.
Kaninang umaga, dinala niya po ako. Akala ko po mamamasyal lang po kami. Pero nang bumaba po siya ng sasakyan para kausapin yung mga lalaki, tumakbo na po ako. Hindi na po ako lumingon hanggang sa makapasok po ako dito sa mall. Akala ko po hindi nila ako mahahanap dahil maraming tao. Napabuntong hininga ako. Kaya pala ayaw niyang ipaanunsyo ang pangalan niya. Kaya pala ayaw niyang hanapin ang nanay niya. Hindi siya nawawala. Tumatakas siya at sa unang pagkakataon naramdaman kong hindi simpleng pagtulong sa nawawalang batang kinahaharap ko. May mga taong handang habulin ng isang 5 taong gulang na bata dahil may presyo ang buhay niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Kinuha ko agad ang cellphone ko. Habang nanginginig ng mga kamay ko, tumawag ako sa 911. Emergency po. May batang gustong dukutin. Nasaan po kayo, sir? Mabilis kong sinabi ang pangalan ng mall, ang eksaktong palapag at lahat ang sinabi ni Sophie. Sir, wag po kayong aalis ng mall ha. May pinapadala na kaming mga pulis. Manatili lamang po kayo sa ligtas na lugar. Napatingin ako kay Sophie. Mahigpit pa rin ang yakap niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Sophie, makinig ka sa akin ha. Nandito ng mga pulis. Lalabas tayo. At matatapos ng lahat. Tahimik siyang tumango. Dahan-dahan ko siyang kinarga. Napakagaan niya. Pero ramdam ko ang panginginig ng buong katawan niya. Parang ilang oras na siyang nabubuhay sa takot. Paglabas namin ng fitting area, inilibot ko ang tingin ko. Wala ang 2 lalaki. Akala ko umalis na sila. Pero paglabas namin ng clothing store, bigla akong narinig ang isang malakas na sigaw. Hoy! Napalingon ako. Ang 2 lalaking nakaitim, mabilis na kaming tinatakbo. Ibaba mo ang bata! Nagsimula ng magtakbuhan ng mga tao sa loob ng mall. May mga nagsisigawan May mga napapaatras. Ako naman mas lalo kong hinigpitan ng pagkakayakap kay Sophie. Huwag kang bibitaw. Mahina kong sabi. Napapikit siya at sinubsuwang mukha sa balikat ko. Tumakbo ko ng buong bilis. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Pero iisa lang nasa isip ko. Hindi ko hahayaang makuha nila ang batang ito. Palapit na kami sa pangunahing entrance ng mall. Halos maramdaman ko na ang yabang ng mga lalaking humahabol. Huminto ka! Pero hindi ako lumingon. Tinulak ko ang salaming pinto palabas at eksaktong palabas namin, sunod-sunod na huminto ang 3 pulis mobile. Bumukas ang mga pinto, nagsibabaan ang mga pulis. Pulis, walang gagalaw! Biglang huminto ang 2 lalaki. Susubukan pa sana nilang tumakbo pabalik pero huli na. Pinalibutan na sila ng mga pulis. Isa-isa silang pinadapa sa semento. Nilagyan ng posas. Hawak ko pa rin si Sophie. Napansin kong umiiyak na siya. Pero sa pagkakataong to, hindi na dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ligtas na siya. Lumapit sa akin ang isang pulis. Sir Marco, tama ho ba? Tumango ako. Maraming salamat, sir. Kung hindi dahil sa mabilis yung pag-report, baka nakatakas pa po ang mga sospek. Napayuko lang ako. Tumingin ako kay Sophie. Ngumiti siya sa akin sa unang pagkakataon simula nang magkita kami. Isang ngiting puno ng pag-asa. At doon ko lang napagtanto, minsan, sapat ng isang taong handang maniwala at tumulong para mabago ang buong buhay ng isang bata. Matapos ang pagkakaresto sa 2 lalaki, hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dinala kami ni Sophie sa police station. Doon ko binigay ang buong salaysay ko. Mula sa unang pagkakataong nakita ko siyang mag-isang umiyak sa food court hanggang sa mga lalaking humahabol sa amin. Ipinakita ko rin ang CCTV footage ng mall na nakuhanan ng lahat ng pangyayari. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga social worker. Kasama nila si Sophie. Tahimik lang siyang nakaupo. Pero nang tanungin siya ng isang babaeng investigador, hindi na siya nagsinungaling. Ikinuwento niya ang lahat. Halos walang makapagsalita sa loob ng opisina. Maging ang mga pulis napayuko. Isang 5 taong gulang na bata, hindi dapat nakakaranas ng ganon. Makalipas ang 2 araw, natunto ng mga otoridad ang bahay ng nanay ni Sophie. Nung una,
Mariin pa nitong itinanggi ang lahat. Pero nang ilabas ang CCTV, mga tawag sa cellphone, bank transactions at mismong testimonya ni Sophie, unti-unti ring lumabas ang katotohanan. Malaki pala ang utang niya sa isang sindikato. At sa sobrang desperasyon, tinanggap niya ang alok ng mga to. Isisuko ang sarili niyang anak kapalit ng isang malaking halaga. Nang marinig ko yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit, lungkot o awa. Dahil alam ko nga may mga taong ginagawa ang lahat para mabuhay. Pero hindi kailanman magiging tama ang ipagpalit ang sarili mong anak. Ilang buwan ang lumipas, natapos din ang paglilitis. Tumistigo ako sa korte, maging si Sophie. Nagkaroon ng pagkakataong magsalita sa tulong ng child psychologist. Mahirap para sa isang batang balikan ang ganong alaala, pero matapang siya. Mas matapang pa kasi sa maraming matatanda. Sa huli, napatunayang guilty ang 2 lalaki sa kasong child trafficking. Kasunod nilang nahatulan ng nanay ni Sophie na sa pakikipagsabuatan sa sindikato. Noong araw ng desisyon, hindi ako tumingin sa nanay niya. Pero si Sophie, tumingin siya rito. Hindi galit ang nasa kaning mga mata. Hindi rin puot, kundi lungkot. Lungkot ng isang batang ang tanging hiling lang naman ay mahalin ng sariling ina. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, inilipat si Sophie sa isang temporary shelter. Madalas ko siyang dalawin tuwing Sabado. Minsan may dala akong coloring books, minsan stuffed toy, minsan ice cream lang. Sa una tahimik lang siya, pero habang tumatagal, unti-unti na rin siyang ngumingiti. Unti-unti na rin siyang natututong tumawa. Isang araw habang nagkukulay kami, bigla niya akong tinanong. Kuya Marco, totoo bang wala na po kung uuwi ang bahay? Hindi ako agad nakasagot. Dahil po ba masama ako? Hindi. Hindi ka naging masama. May mga matatanda lamang talagang gumagawa ng maling desisyon. Pwede ba ikaw na lang pong maging family ko? Hindi ko napigilan ang pagluha. Hindi ko alam kung paano sasagutin ng isang batang ilang beses nang nasaktan. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ko siya kayang iwan. Dahil sa tulong ng Department of Social Welfare and Development at matapos ang mahabang proseso sa korte, nag-apply ako upang maging legal guardian ni Sophie. Maraming buwan din ang lumipas, maraming interview, maraming home visits, maraming requirements. Pero sulit ang bawat pagod. Dahil dumating din ang araw na sinabi sa akin ng social worker. Congratulations, Mr. Marco. Approved na po ang guardianship ninyo. Napangiti ako, samantalang si Sophie tumakbo papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Papa Marco! Hindi pa ako sanay sa tawag na yan. Masisanay ka rin po. Sagot niya sabay tawa. 2 taon ang lumipas mula noon. 7 taong gulang na ngayon si Sophie. Masayahin na siya. Mahilig lang magkwento, mahilig ding gumuhit, at ang paborito niyang subject, art. Dahil madalas akong nasa lungsod para sa aking trabaho, sa probinsya muna siya nakatira kasama ang nanay ko. Tinuring siya ng nanay ko na parang tunay na apo. Tuwing umaga, sabay silang nagdidilig ng halaman. Tuwing hapon, magkasama silang nagluluto ng merienda. At tuwing gabi, sabay silang nanunood ng mga lumang pelikula. Samantalang ako, kahit gaano pa ako kaabala, hindi nawawalang pag-uwi ko tuwing weekend. Kapag dumarating ng sasakyan ko sa tapat ng bahay, lagi ko siyang nakikitang tumatakbo palabas. At yumayakap sa akin, sabay kwento. At sa bawat pagkakataong nakikita ko ang kanyang ngiti, napapangiti rin ako. Dahil naalala kong minsan, takot lang ang laman ng mga matang yun. Pero ngayon, puno na ng pangarap. Hindi tayo nagiging pamilya dahil lamang sa iisang dugo ang dumadaloy sa ating mga ugat. Minsan, nabubuo ang isang pamilya dahil may taong piniling manatili, magmahal at ipaglaban ka kahit wala silang obligasyong gawin yun. Ang tunay na magulang ay hindi lamang ang nagduwal sa isang bata, kundi ang taong araw-araw na pinipiling alagaan,
gabayan at iparamdam na siya'y ligtas at mahalaga. At kung may pagkakataon tayong maging dahilan upang muling maniwala ang isang bata sa kabutihan ng mundo, baka yun na ang isa sa pinakamagandang bagay na maiiwan natin sa buhay na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe sa Ink and Secrets. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo mamiss ang ating mga susunod na kwento. Ako po si Miss Regine at hanggang sa susunod na lihim, dito lamang sa Ink and Secrets.